Ang katanungan ko lang po ay bakit ipinagbawal kainin ng dugo? At bakit po masama? Mangilag kayo sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan at sa dugo. Bawal po pala yun, mga kapatid, yung kakain ka ng dugo. Ang isang problema, Pilipinas Dito sa sa South America, wala akong problemang ituro ito Talaga hindi sila kumakain ng dugo rito Maano sila rito maselan sila sa pagkain. Kasi alam nila, yung dugo, nandun yung sakit Andun yung mga virus, andun yung mga bakterya sa dugo. Yun ang nagkakalat ng bakterya at virus sa katawan. Habang umiikot ang dugo sa katawan, yun ang nagkakalat ng mga virus. Ito po sa Brazil, wala akong problema rito pero sa Pilipinas, ang na-encounter ko, yung naku po, paborito ko pa naman ang tinumis at dinuguan. Ay, ayoko na ikaw umanib dyan, bawal pala dinuguan dyan. Kung nakahanda ka kapatid na ipagpalit ang kaluluwa mo sa dugo, bahala ka. Pero kailangan ko ituro ito. Sabi ko nga doon sa mga taga-Kapampangan, mga Pampango, dugo lang naman ang binawal Hindi naman bawal yung niluluto mo Ang tawag kasi sa Pampanga, tidtad. Tidtad. Tatadtarin yung bituka, yung mga laman loob. Tapos igigisa, lalagyan ng dugo. Kaya dinuguan ang tawag sa Tagalog. Pero sabi ko doon sa mga Kapampangan, hindi naman bawal yung bituka, yung tadtarin mo, pareho rin, luto mo. Tapos, imbis lagyan mo ng dugo, di lagyan mo ng atay, mas masarap pa. Kasi bawal kainin ng dugo. Alam niyo po kung bakit bawal kainin ng dugo? Basahin natin ang 17 Gs ng Levitico, mga kapatid. At sino mang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na kumain ng anumang dugo, ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo at ihihiwalay ko sa kanyang bayan. Galitan Diyos sa taong kumakain ng dugo. Itititig ko ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo at ihiwalay ko sa kanyang bayan. Bakit? Anong dahilan? Bakit ayaw ng Diyos ipakain ang dugo? Tuloy natin ang basa. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Kaya pala bawal ng Diyos kainin ng dugo. Yung pala sagrado sa Diyos. Ibinigay ko sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa. Kaya pala ang dugo ayaw ipakain ng Diyos. Isang bagay pong sagrado ang dugo. Isang bagay na banal. Hindi dapat kinakain. Kaya ibinibigay ang dugo para ibubo sa ibabaw ng dambana nung araw sa Israel para pantubos sa kaluluwa. Kaya yung mga saserdoteng Israelita, kukunin nila yung dugo ng baka, iwiwisik nila sa dambana pag humihingi sila ng tawad sa Diyos. Pag gusto nilang patawarin sila ng Diyos sa kanilang nagagawang kasalanan, ang pangtubos ng Diyos, dugo. Papatay sila ng kambing, ng tupa, ng bulong baka, para ihandog ang dugo niya sa dambana para pantubos sa kaluluwa. Ibig sabihin, isang bagay na sagrado spiritually ang dugo. Kaya nang dumating si Kristo, yan ang ipinantubos niya sa krus sa mga Kristiyano. Basahin natin ang 9:22 ng Hebreo. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Ayan. Ang kapatawaran nasa pagkabuhos ng dugo. Ano ginawa ni Kristo?
20:28 ng Gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang iglesia ng Diyos, para luminis sa harap ng Diyos, binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Inihandog niya ang dugo niya pantubos sa ating kasalanan. Kaya hanggang sa panahong ito, mula sa Israel, ang dugo po ay sagrado kasi pantubos yan sa kasalanan. Ang totoo, hindi lang sa panahong Israel Mula pa sa unang-unang panahon sa patriarka, kila Noe, bawal na ng Diyos ang dugo Nagpapatuloy hanggang sa Israel, tapos hanggang sa panahong Kristiyano. Basahin natin ang 9:3 ng Genesis. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Ayon. Lahat ng nabubuhay, pwede niyong kainin. Pwede ka kumain ng baboy sa panahon ni Noe. Hindi bawal ang baboy Pwede ka kumain ng baka, tupa, ahas, crocodile, buhaya. Tayo sa Pilipinas, kinakain talaga halos lahat yan Pusa. Kinakain, lahat pwedeng kainin Pero yun kang lamang may dugo na siya niyang buhay, huwag niyong kakainin. Panahon pa ni Noe yun, mga kapatid. Tapos pagdating sa Israel, bawal pa rin ang dugo. Pagdating sa panahon ng mga apostol, pinagbawal nila sa Kristiyano. 4 po yan. Balikan natin uli. Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Yan, 4 po yan, mga kapatid. Bagay na inihain sa Diyos-Diyusan at sa dugo. Bakit po bawal ang dugo? Kasi yan po'y sagrado sa Diyos. Huwag nating questionin, ayaw ipakain ng Diyos Yung iba nang-question pa naman masamang kain. Kung naglilingkod ka nga sa Diyos, naniniwala ka sa Diyos, kay Kristo at saka sa mga apostol, kung kakainin ng dugo, huwag kang maging parang Katoliko, kapatid, na kunyari, sabi nila, apostolika raw sila. Kung apostoliko kayo, ba't kumakain kayo ng dugo? Bawal nga ng apostol yun Si Apostol Santiago nagsabi, umilag kayo sa inihain sa Diyos-Diyusan, sa pakikiapid, sa binigti, sa dugo. No? 4 po yan. Hain sa Diyos-Diyusan, dugo, at binigti. Ano po yung binigti? Madaling maintindihan. Hindi lumabas ang dugo. Namatay na hayop sa sarili. Tawag sa ating panahon, double dead Ginagawa nila, pati yung namatay. Kasi yung namatay, maraming panganib po dyan. Namatay yan na halimbawa sa sakit, mahawa ka. Alam nyo, yung mga ganon, yung mga namamatay na hayop, binigti yun Hindi lumabas ang dugo, binigti. Yung isang ginakain ng Ilocano, isa pa yun. Yung pinikpikan ba tawag doon? Yung manok hindi gigilitan ng leeg. Ingat kayo, yung pinikpikan, hindi ito papatuluin ang dugo ng manok. Ang gagawin, tatadtalin ng hampas yung manok at saka iluluto. Pinigti yun. Hindi lumabas ang dugo nun. Binigti yun. Gaya rin ng mga day-old chick. Yung mga day-old, binigti yun Hindi pinapatay yun Hindi pinapatulo ang dugo. Huwag kayong kakain nun. Yung balot, andun yung dugo nun. Nako, huwag kayong kumain yan, mga kapatid. Kaya bawal kumain ng binigti kasi hindi lumabas ang dugo. Bakit? Ano ba ang dapat gawin sa dugo? Pakinggan nyo. Sa 17:13 ng Levitico. At sino mang tao sa mga anak ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain, ay ibubuhos niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa. Ang utos po pala,
ibubuhos ang dugo, magpapatay ka ng baboy, manok, bubuhos mo ang dugo, tatabunan mo ng lupa. Yun ang ritual ng pagbubuhos ng dugo. Larawan nyo ng pagtubos ni Kristo ng dugo niya sa ating kasalanan nang ibuhos ang kanyang dugo sa Kalbaryo. Ang mga Katoliko ang ginawa, binuhos yung dugo sa platito, tapos nilagyan ng bigas, sinama sa tinola. Hindi dapat ganun Dapat yung ibinuhos na dugo, tatabunan ng lupa. Ayun, kagaya nung ginagawa. Kami po nagpapatay ng hayop, ayun. Bubuhos mo yung dugo, tatabunan mo ng lupa. Yun ang utos ng Diyos, mga kapatid. Hindi ibubuhos mo sa tasa, lalagyan mo ng bigas. Tatabunan ng bigas, tapos kakainin. Sagrado po ang dugo, huwag niyong kakainin. At yung mga hayop na namatay, na hindi lumabas ang dugo, bawal din. Kasi, hindi nga lumabas ang dugo Yan po, mga kapatid. Kay Noe, inutos na ng Diyos, huwag kakain ng dugo. Pagdating sa panahon ng Israelita, ano naman ang sabi ng Diyos? 17 naman ng Levitico. Sa Bibliang Katoliko pa rin po. At kung may Israelita o dayuhang nakikipamayan sa kanila na kumain ng dugo, ay haharapin ko ang taong iyon na kumain ng dugo at itatakwil ko siya sa kanyang bayan. Sa Israelita, kumain ng dugo. O pagdating naman sa Kristiyano, ano naman ang sabi ni Santiago? Basahin natin sa Bibliang Katoliko pa rin, 15:28. Sapagkat minarapat ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng ibang pasan maliban sa mga bagay na itong kinakailangan. Na lumayo kayo sa inihain sa mga Diyos-Diyosan, sa dugo, sa mga hayop na binigti at sa kahalayan. Lumayo kayo sa mga ito at mapapabuti kayo. Paalam. Tamo, pinalalayo, sabi ni Santiago sa mga Kristiyano. That's right!